105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:43 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-20 na po sa buwan ng Mayo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. Ngayong umaga po ng Tuesday, kamusta ang lagay ng trapiko dyan sa may bahagi ng crossing Simway sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte? Dahil nga po mayroong isang malaking activity na magaganap ngayon. Actually, ongoing yung pagsitatingan ng ating mga kababayan ng United Bangsamoro Justice Party, mga members, officers at mga supporters dyan po sa Cap Darapanan sa Simway Sultan Kudarat. Dahil inaasahan sa araw na ito ay magaganap ang UBJP Grand Kanduli na may kaugnayan po sa katatapos na Halalan 2025. Kaya nagpalabas na po ng paabiso ang Sultan Kudarat Maguindanao Police Station na simula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon mamaya ay inaasahan na po ang heavy traffic. Ngayong araw po yan sa may bahagi along Provincial Road ng Ungap, Manawangan Road, vice versa, all vehicles from Cotabato to Davao, expect na magkakaroon ng traffic dyan sa may area na yan. At upang ihatid sa atin ang pinaka-latest na kaganapan, simula kaninang umaga, kamusta na kaya ang flow of traffic papasok dyan sa Camp Darapanan? At kamusta na rin po yung pagsisidatingan ng ating mga kababayan na mula po sa United Bangsamoro Justice Party? Nasa linya ang ating correspondent siya, Hani Abdul Rashid. Yani, kamusta dyan sa area? Yes, tama po kayo Sir Jasper. Malaking pagtitipon ang isinasagawa ngayong araw ng Martes, May 20 sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ng MILF UBJP kasunod ng kakatapos na local and national elections. Isang grand Thanksgiving kanduli ang inorganisa ng pamunuan ng United Bangsamoro Justice Party at ng Moro Islamic Liberation Front sa pangunguna ni MILF Chairman Ahod Al-Haj Murad Ibrahim. Sa ngayon, Sir Jas, unti-unti na nagsisidatingan yung mga opisyal mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City at iba pang probinsya ng BARM na dumalo dito sa Grand Kanduli dahil nga ang Thanksgiving Kanduli na ito ay alay doon sa mga nanalong kandidato ng United Bangsamoro Justice
party. At ngayong eksaktong 8:30 ng umaga ay formal nang nagsimula yung programa at inaasahan na maya't maya ay maririnig natin ang mensahe nila MILF First Vice Chairman and UBJP Vice President for Central Mindanao, Muhagir Iqbal, Muslimin Nagyamaden, ang Bangsamoro Wali, Abdul Rauf Makakuha, ang MILF Chief of Staff at ang kasalukuyang Interim Chief Minister ng FORM. At magbibigay rin ng mensahe yung mga nanalong kandidato ng UBJP mula sa Cotabato City sa pangungunan ni Cotabato City Mayor-elect Muhammad Ali Bruce Matabalaw. Sa lalawigan naman ng Maguindanao, magbibigay rin ng mensahe ng pasasalamat si Maguindanao del Sur Governor-elect Dato' Ali Mitimbang, Maguindanao del Norte Governor-elect Dato' Ducaw Mastura, Congressman-elect Toto Mangudadato, Governor-elect ng Tawi-Tawi na si Ismael Mangsali at iba pang mga opisyal. Maliban dito, Sir Jazz, inaasahan din ang pagdating ng Governor ng o Vice Governor-elect ng Basilan na si Jim Hataman at si Congressman-elect ng Maguindanao del Norte with Cotabato City by Dimple Mastura at ang Mayor-elect ng Puna Bayabao, Lanao del Sur na si Dr. Janima Pandi. Matapos ang pagbibigay mensahe ng mga nanalong kandidato ng UBJP, magkakaroon naman ng presentation of national and local elections 2025 results ng UBJP slate at introduction ng keynote speaker na si Alhaj Murad Ibrahim, ang MILF chairman. So yan yung nakasaad sa ating program proper sa umagang ito at may nakikita na rin ako sa kuha sa iyong mga litrato. Nandyan na yung mga iba pang mga bisita sa MP Edward Guerra, nakita ko na rin sa iyong pictures. At inaasahan ilan po ba yung guests sa araw na ito, Yani? Inaasahan na marami-rami, Sir Jazz, yung darating dahil ang mga supporters ng mga nanalong kandidato mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao, Tawi at Basilan ay pupunta dito, at dadalo dito sa isa sa buwang Brand Canduli. Maliban dito, Sir Jazz, dadalo rin po yung mga commanders ng MILF at mga Bangsamoro BIWAP o yung mga medic ng MILF, nandito na rin po, Sir Jazz, at unti-unti nang pinapapasok. Mahigpit din po yung seguridad na pinatutupad dahil nga mga opisyal yung dadalo dito sa aktibidad, Sir Jazz. Kamusta naman yung traffic flow? Dahil yun yung nais malaman ng ating mga kababayan upang hindi sila maipit sa mabigat na daloy ng trapiko, yung papasok sa area yan. Sir Jazz, kanina pagpasok natin dito, medyo unti-unti na rin napakaroon ng traffic flow dahil nagsisidatingan na yung mga supporters ng mga kandidato mula sa iba't ibang probinsya. Pero sa ngayon, Sir Jazz, sobrang pahirapan na ng pagpasok ng mga sasakyan dahil buhol-buhol na. Okay. So, kamusta naman yung mood? Kamusta yung mga nakita mo, mga ekspresyon ng ating mga kababayan? Siyempre, talagang panalo ang UBJP in terms of sa mga local positions. Kamusta yung mood dyan sa area? So far, nakikita natin kanina, yung mga tao dito, masasaya sila, malaki ang ngiti nila at excited sila sa pagdating every time na ina-announce yung pagdating ng ating MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim at ang mga nanalong kandidato ay grabe yung sigawan nila at palakpakan, Sir Jazz. So inaasahan, ano bang tema? Ano ang tema ng kanilang okasyon sa araw na ito? Meron bang theme yung kanilang celebration, Thanksgiving Canduli for today? Diyan sa program proper nila? Yes, Sir Jasper, ang MILF UBJP Thanksgiving Canduli ngayong araw ay mayroong temang hold firmly to the way, rope of Allah and all together and do not become divided. Ayun, napakagandang tema ng kanilang okasyon, ng kanilang Thanksgiving Canduli for today. At mamaya ihatid natin ng live. Dito yan sa Bandera News TV Cotabato, sa Facebook, sa radyo. Mapapakinggan siguro, Yani, para ma-inform, malaman ng ating mga kababayan ano yung mga ganap dyan sa area. Hanggang ano oras ba ito? Itong program proper for today? Base dyan sa iyong hawak na programa? Inaasahan
inaasahan na magtatapos ang programa ng Grand Canduling ngayong hapon o ngayong araw, 12:30 ng tanghali, Sir Jasper. Okay. So yun, meron ka ba bang nakaligtaan na banggitin para sa kabakiran ng ating mga kababayan? Yani, go ahead. So far, wala na, sir. Pero yun na ang paalala po sa ating mga motorista na habaan ng inyong mga pasensya dahil mahaba-habang traffic po yung inaasahan natin dyan sa National Highway. Okay. Sa crossing Simoy Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Okay, well said and done. Thank you, Yani, sa iyong update dyan sa Camp Darapanan, Simoy Sultan Kudarat, Maguindanao. Yan po ang ating chief correspondent sa Hani Abdul Rashid. Maraming salamat. So yan po ang pinaka-latest dyan sa ground, sa area. Nag-start na po yung programa at inaasa matatapos po ito ng 1:00 ng hapon mamaya. At ito po yung Thanksgiving UBJP Grand Canduli ng katatapos lamang po na Halalan 2025 kung saan magbibigay ng kanilang talumpati yung mga nanalong kandidato ng United Bangsamoro Justice Party at syempre si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at iba pang mga opisyal. Ilalive po natin yan later on, no? Para po malaman ng ating mga kababayan ano yung mga ganap dyan sa Camp Darapanan, Simoy Sultan Kudarat sa araw na ito sa Grand Canduli ng United Bangsamoro Justice Party. At patuloy sa ating mga balita, sinalanta ng matinding pagbaha ang ilang bayan sa Maguindanao del Sur matapos po ang sunod-sunod at mga malalakas na pag-ulan sa loob ng 2 araw. Dahil dito, tinatayang nasa 6,023 na pamilya o mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga bayan ng Dato Abdullah Sangki, Sharif Agwak, Dato Saudi, Dato Salibo at ng Dato Piang. Sa isinagawang aerial survey at ininspeksyon ng Office of Civil Defense BARM, katuwang ang Tactical Operations Group at 6th Infantry Division Affairs Office, isa sa mga nasirang infrastruktura ang tulay na yari o gawa sa kahoy sa bayan ng Mama Sapano. Sa Dato Salibo naman, lubog sa tubig baha ang 17 barangay ng bayan kabilang na ang mismong gusali o itong municipal hall. Patuloy pong ina-assess ang kabuuang pinsala at inaasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga residenteng apektado ng baha sa patuloy na pagtaas ng tubig sa maraming lugar. Samantala, mahigit 6 na milyon na halaga ng shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang high-value target matapos ang kinasang drug bypass operation sa Sarente Street, Barangay Chinese Pier Holoso, Sulu. Sa report mula sa PIDEA, kinilala na arresting suspect na si alias Bads, 37 years old na residente ng Barangay Liok, Tulay, Sulu, at kilala na isang talamak na pagbebenta ng illegal na droga sa lugar. Nakuha sa kanyang posisyon ang isang plastic sachet na naglalaman ng 1 kilo ng droga na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso, isang cellphone at kasama na rin na bawi ang bypass money. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ito ng Holo Municipal Police Station at maharap sa patong-patong na kaso. Samantala, ngayong tapos na ang midterm elections, nakatutok na ang Commission on Elections sa paparating na BARM Parliamentary Elections na itinakda sa October 2025. Ito'y bilang paghahanda sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na kinakailangan na bigyang pansin at solusyon ang lahat ng mga nararanasang problema sa katatapos lamang ng midterm elections upang hindi na ito maulit pa sa mga darating na halalan. 7,000 o 7,000 na mga automated counting machines o ACM ang gagamitin sa BARM parliamentary elections. Habang nakatakda naman sa July hanggang August ang printing ng mga balota na gagamitin sa BARM polls. Nauna nang sinabi ng COMELEC na ang 2025 ay tinagurian na super election year dahil 3 ang magkakasunod na halalan. Una, ang katatapos na midterm elections. Pangalawa, ang BARM parliamentary elections sa Oktubre. At ikatlo, ang barangay at SK elections sa darating na buwan ng Disyembre nitong taon. At dagdag sa ating mga balita, inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na ipinaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagan na 1,000 pisong allowance para sa mga guro na nagsilbi bilang poll workers noong 2025 midterm elections. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman,
Ang dagdag na honoraria ay bukod pa sa nauna na 2,000 pesos na across-the-board increase na naaprubahan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa kabuuan, nasa 758.4 million pesos ang pondong inilaan ng Department of Budget and Management para sa benepisyong ito na layuning kilalanin ang sakripisyo ng mahigit sa 758 na mga poll workers, lalo na ang mga guro na tumagal ng magdamag upang tiyakin na ligtas at tapat ang halalan. Tiniyak din ng Commission on Elections o COMELEC na matatanggap ng mga poll workers ang kanilang kabuuang allowance sa loob ng 10 araw matapos ang eleksyon. Ganap na pong 8:59 ng umaga at dito po nagtatapos ang ating balitaan sa umagang ito ng Tuesday. Sa ngalan po ng ating mga reporters, cameraman at technical si Ricky Madamba, ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang